Continue. Hindi ba na alarma nga BG Ibon is a graduating student coming first semester ng 2024-2025 school year? Wala nag-file ang aking anak ng leave of absence. Yung undang na siya, eskwela lang, mag-undang na lang basta, unta, mas concern ka mo as educator para tawagan ang parents nga nung isacrifice ni BG ang cum laude studying niya. Hindi nag-file ng leave of absence si BJ, tapos hindi ba kayo na-alarma na hindi na siya pumapasok? Ano pa yung sinabi mo? At isacrifice niya ang cum laude standing sa aking anak. Sayang, cum laude standing ng anak mo. Kinabang nito, NPA lang. Sige, go ahead, continue. Hindi ako doctorate o professor, sir and ma'am. Administrative staff ako sa Department of Education, Caraga Administrative Region, Division of Agusan del Sur. But I know that there are policies and guidelines that administrator must follow to ensure the safety and protection of students under their care, if they truly care. Pabalik ako sa Mindanao last July. Tinawagan ako ng isang Vice Chancellor ng Student Affairs. Ang sabi niya, hindi makababa si BG dahil nag-report ako sa Malacanang. At naka-high alert ang military. Para Sino itong Vice Chancellor na ito? Janet Salva, sir. Janice? Janet Salva. Janice Salva. Janet Salva. Janet Salva. Bitahan nga natin ito. Kung ayaw mag-akuan ni Sabina mo, bakit ganun na yung pag-iisip ng mga tao sa gobyerno na ngayon? Continue. Kasi yung si Vice Chancellor is during pag-uusap namin doon sa Office of the Chancellor, ay nag-promise siya na pumuntahan yung aking anak na nandun pumuntahan yung aking anak na nag-community service doon sa community. Yung pag-meeting namin. Saan daw community? Anong community? Hindi ko alam kung saan, sir. Kasi pero alam niya na nag-community service yung anak mo? Alam niya pag ni-reveal niya pag mayroon akong communication doon from Presidential Action Center. In the first place, in the first time, for 2 weeks, hindi niya ni-reveal na may alam siya na community service. Nahadlok ako og natingala. Na-missing. Takot ako at nagtataka. Bakit na-missing? Na-missing akong anak. Nag-NPA. Pero ika-offer sa UPLB, i-cover up ang iyang absences. Kasi daw, sinabihan ako na huwag mag-alala dahil hindi babagsak ang anak ko. Gagawin nilang internship kunyari. Nang ilang opisyal lang ang makakaalam. Mag-exam lang daw siya kung kinakailangan. How many parents na gaya ko na ganun ang aksyon ng isang university? Huwag na hanapin ang bata, ayusin na lang ang school record at hope na sana makabalik pa siya ng buhay. Sa amin ni Mrs., we don't care anymore kung mabagsak ang anak namin. Gusto lang naming bumalik siya sa amin ng buhay at maayos. Iuwi namin siya sa Mindanao para makita ng mga kapatid niya at hinahanap ng ang ate nila at ang lola niya. Noong July 12,
nakita ko ang aking anak na si BG sa isang picture na pinost sa League of Filipino Student UPLB. Immersion sa Lupang Tartaria, Cavite. Last June 16 na na-share sa Facebook ng Kabataan Party List Southern Tagalog. Bumalik ako sa UPLB at pinakita ko ang pictures at tinanong ko kung authorized ba ito ng school. Authorized daw, kaya nag-request ako na i-confront ang officers ng LFS UPLB. Pero ang sabi sa akin, binigay nila ang number. Tapos ako mag-contact sa kanila at hanggang ngayon wala pa silang binibigay na number. At sana maka-query ko sa mga organization just like Sakbayan UPLB, Anak Bayan UPLB, Gabriela UPLB, Kabataan Party List Southern Tagalog at League of Filipino Student UPLB na alam ko ito ang mga posibleng membro sa aking anak para makapagtanong sa kanila on the situation of my daughter's BG Ibon. I am worried for myself. Sa akong bana-bana, if they really want to help the parents of a missing student, the administration can just call the UPLB student involved in the Cavite immersion and arrange a meeting, and the UPLB administration will reply to my query of the President Action na they will assist the family. Kasi ang reply sa university during the query of my whereabouts of my daughter sa Philippine Action Centers, Mr. Your Honor, is they will assist the family. Feeling hopeless more, nagpunta ako sa Commission on Human Rights sa San Pablo City to file a formal complaint. Later, nag-message ang Vice Chancellor to report na hindi kasali si BG sa Tartaria. Nisulod ko og baktas sa Lupang Tartaria. Pinuntahan ko ang area na nag-post ang LFS UPLB. Na-confirm ko sa community na doon pumunta ang aking anak si BG, kasama ng di kilalang mga tao. Mayroong mga estudyante din na kasama, marami. Nagpasalamat ako kay Senator De La Rosa sa tulong niya sa akin. Salamat kayo, sir, sa paghatag ninyong importansya sa AMOA, kay BG sa problema sa recruitment sa UPLB. My purpose here in this prestigious Senate hearing is to seek help and assistance to find my daughter's BG Ibon on where she is right now, and to let the public know that my daughter was missing since March 23, 2024. I know there are other parents na pareha kami sa sitwasyon. Tumigil sa pag-aaral ang kanilang mga anak, whether sa UPLB or sa ibang state universities, or baka pati pa sa mga private colleges. Nag-stop sa pag-aaral dahil nagsasali sa mga organisasyon sa UPLB katulad ng Sakbayan, Gabriela Anak Bayan, Kabataan Party List Southern Tagalog at League of Filipino Student UPLB, na dinala sila para sa volunteer community service daw pero papunta pala ng NPA. Nakita ko sa Facebook sa weekend ang graduation ceremony sa UPLB na may rally mga estudyante. Kasama sana doon si BG kung hindi siya nahulog sa mga grupo na ito. Sinira nila ang aming mga pangarap at ang future ng aking anak dahil pinapayagan ng school administration na openly mag-recruit sa loob ng campus at mag-encourage na tumungo sa kanayunan ang mga scholars sumali sa NPA. BG Ibon, anak, kabalo ko nga dili nimo gusto nga sa maunga pamaagi kami mag-reach out kanimo. Imong ingon ayaw ipahibalo sa mga kalaban. Sa mga sundalo kay patyon ka. So, meaning, kinukonsider na ni BG Ibon na kalaban ang mga sundalo? Per rebel niya sa akin, Your Honor. Nag-text siya sa'yo? Tumawag sa letter. Tumawag? Oo. So, grabe na talagang indoctrination noon na kasi kinukonsidera niya kalaban ng sundalo.
Yes, Your Honor. Pero sukad sa pagduol na ako sa ila kay wala na ako ilaing pag-asa, wala sila gihimong dautan sa kuha. Sa atong pamilya, panghimakak ang istorya sa imong kauban kay ang mga sundalo ang nagtabang sa kuha para mangita nimo. Wala kay kaso sa gobyerno, wala kay warrant. Anytime makanaog ka para makabalik sa imong pag-eskwela. Ayaw pagtuo sa mga panghimakak sa NPA o sa mga ga-manipulate nga wala na laing paagi para i-correct ang injustice nga imong nakita. Tinuod, maraming problema sa ato ang nasod. Even bisad asa. Pero dili sa pag-NPA ang paagi. BG anak, mas maka-help ka sa katawhan sa tarong nga pakigbisog. Pagbaba, padayon sa iyong kurso, be the engineer that truly serves the people. Maluoy ka sa imong pamilya, sa imong mga igsoon. BG, maghulat kami kanimo, pauli na BG. Yun lang, Thank you, Bobby. Thank you, Bobby. I hope narinig ng lahat yung panawagan ni Bobby. Makita mo yung hinagpis ng parents. Anak mo, hinahanap-hanap mo, kahit saan ka umaabot, di ba? Ang hirap talaga. So I think it's incumbent on the part of the school administrators na sana tulungan nila na wala na sanang parents na magkaproblema nito. Tulungan natin. Hirap talaga, hirap. Miss Relisa Lucina, you want to say something? Yung hindi nakakuan, yung bagong dating, hindi pa nakapag oath, please take your oath. You administer the oath, Kumsek. Please stand up and raise your right hand. Si Colonel Mina, nag-oath na po kayo kanina, sir? Hindi po. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation or public hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you. But again, bago kita i-recognize, Miss Lucina, si Mrs. Ruth Sabiliano, gusto mo magsalita? Baka mas maawa si BJ pag narinig ka. Baka bababa yun. Magpapakita sa'yo. Maraming mga leftist groups ngayon nagmumonitor sa atin. Itong hearing natin, ayaw pumunta dito pero nagmumonitor sa kanilang mga cellphone. Makiusap ka kasi mga tao rin yan. Kahit na magkakaliwa yan, kahit mga NPA yan, makiusap ka. Mga tao pa rin yan na maawa sa'yo. Magandang umaga sa lahat. Yes, sige. Maraming salamat po sa pagkakataon at oras na inilaan niyo po sa aming mag-asawa. Para sa aming anak na si Pichi. Ako po si Ruth Sabiliano, ina ni Pichi Ibon Sabiliano. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na, kung nakikita mo kami, nak, hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ate Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba, nak, na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin dahil sa galing at talino mo, nak. Nakaalala yan, nagtitiwala kami sa iyo. Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkolehiyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ito hadlang para kayo suportahan namin sa pag-aaral.
Sa tuwing maalala ko kung paano ka namin pinalaki at binusog ng pagmamahal. Sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. At Ibon, sobra kaming nag-alala sa'yo. Sobra kaming namimiss. At Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal na mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo. Na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa UPLB Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na maibalik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang, lahat gagawin niyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na nangangarap na magiging NPE ang anak. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at maibalik sa amin ang aming anak na buhay at pagkatapos sa kanyang ambisyon, pagkatapos siya sa pag-iskila sa kanyang ambisyon sa kanyang buhay. Nak, please, nak, nakita mo kami ngayon, narinig mo ba kami ngayon, please, nak, maawa ka, bumalik ka na sa amin, nak. Okay na. Thank you, Miss Rosabiliana. Pasensya ka na. Bigay yung tubig. 1 minute suspension. Again, maraming salamat, Miss Rosabiliana. I would like to give the floor to Miss Relisa Lucena. Ma'am. You have the floor. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Again po, sir, ulitin ko lang din po, tulad po ng sinabi ni Kate, wala pong allegation na nangyayari. Meron pong katotohanan. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng naandito, alam natin sa isa't isa kung ano nangyayari sa bayan natin. Kaya nga may NTF-ELCAC na napakalaking pondo ang nilaan ng dating gobyerno para lang po tugunan ito. Sana po harapin natin yung katotohanan. Plus sana po, ma-share namin sa inyo yung pain at saka yung agony sa tuwing mawawalan ka ng anak at yung anak mo nanganganib ang buhay. Sana po maramdaman nyo kung paano mawalan ng anak at hanggang ngayon, yung dinadanas namin na sakit kung buhay pa ba o kung ano na nangyayari sa buhay ng aming mga anak. Again, Sandali, Miss Lucena, for the record, yes, ano na status ng anak mo? Na nakabalik na sa'yo o hindi mo na nakita? Sir, way back 2021 ng April po, na-rescue po namin si AJ sa Kabataan Party List po. Nakuha po siya, tapos pinagamot ko po siya at nagkaroon po ng totally general check-up. Sandali, siya ba yung pinesent ng mga party list doon sa lower house ng Congress? Yes, sir. Yes, House sir. of Representatives? Yes, sir. Kasama po. Habang nag-hearing tayo dito, nandoon siya, pinipresent ng mga party list. Yes po. Ang pangalan niya, si... Alicia Jasper Lucena po. So, hinahanap natin siya, last Congress pa. Opo, sir. Ngayon, na-recover ninyo, kailan? Nung April 2021, sir. April 2021. Opo. Within 3 months, sir, napa-check up po namin siya, napa-general check up po with psychological test. Doon po nakita po ng psychologist na meron po siyang psychological condition. Kasama na po dito yung PTSD, bipolar. So,
bago ko po simulan, babasahin ko lang po yung ginawa kong position letter po. First, I would like to express my gratitude to Senator Ronald Bato de la Rosa for inviting me here. This is my second time testifying in the Senate. For those who are not familiar with me, I am Relisa Santos Lucena, the founder of the Yakap ng Magulang Movement Incorporated. This organization was established because of a mother's desperate efforts to rescue her child from a harmful organization such as the Communist Terrorist Groups, or CTGs, and their front organization, including Anak Bayan, the League of Filipino Students, Student Christian Movement, and others. 5 years ago, I also testified here in the Senate exposing the deceptive recruitment and radicalization tactics that this organization used on my daughter, Alicia Jasper Lucena,